Kahirapan at katarungan. Ang dalawang ito ay hindi kailanman maipagsasama sa sistemang mayroon tayo. Ang kahirapan ay ang pumapatay sa lahat ng pangarap at ang katarungan naman sa bansang ito ay para sa mga mayayaman lamang. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat gutom na tinitiis, sa gitna ng iyong kahirapan, isang kasalanan lang. Isa lang at halos wala ka ng pag-asang makakaahon pa. Nakulong siya ng 19 na taon hindi dahil sa isang mabigat na krimen, kundi dahil lamang sa pagnanakaw ng tinapay. Isang simpleng pagkain, ngunit sa panahong iyon, yun na lang ang tanging pag-asa niya para iligtas sa gutom ang kanyang kapatid na halos mamaluktot na sa kahirapan. Sa isang gabi ng desperasyon, sinubukan niyang agawin mula sa tindahan ang isang piraso ng tinapay. Isang kasalanang binayaran niya ng halos 2 dekada sa malamig at malupit na kulungan. Nang makalabas si Juan Balderas, ang dating bilanggo na nakulong ng 19 na taon dahil sa pagnanakaw, tinanggihan siya ng mga tao dahil sa kanyang nakaraan. Ngunit binigyan siya ng matutuluyan ni Padre Benvenido, isang pari na kilala sa kanyang kabutihan. Umupo si Juan sa tabi na parang nawalan na ng pag-asa. Ngunit sa puntong iyon ay may pinaka hindi inaasahang tao na lumapit sa kanya habang nakangiti. Makalipas ang ilang araw, nahuli si Juan na nagnakaw ng ilang kagamitan sa simbahan. At sa halip na ipakulong si Juan nang mahuli ito, pinili ni Padre Benvenido na siya'y patawarin. Isang pagpapatawad na nagsilbing mitsa ng kanyang pagbabagong buhay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sumunod si Juan, dahan-dahang pinupunasan ang mga luha ng kahihiyan at pasasalamat. Mula sa simpleng pagkakawang gawa ng isang pari, nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay ni Juan Balderas. Sa loob ng 8 taon, sa ilalim ng bagong pangalang Don Manuel, unti-unti niyang binuo ang sarili sa Cagayan de Oro. Dito siya naging isang matagumpay na negosyante, may-ari ng pabrika at higit sa lahat, isang haligi ng pag-asa para sa mga kapuspalad. Sa kanyang tagumpay, hindi niya nakalimutang ibalik ang kabutihang minsang ipinagkaloob sa kanya, ang pagkakataong magsimulang muli. Sa paglipas ng panahon, naging tanyag si Don Manuel sa buong Cagayan de Oro. Isang haligi ng kabuhayan, may-ari ng pabrika at tagapagtaguyod ng mga programang tumutulong sa mahihirap. Sa mata ng marami, isa siyang huwarang mamamayan, tila isinilang upang magbigay ng pag-asa. Ngunit sa likod ng tagumpay at papuri, may aninong patuloy na sumusubaybay. Si Inspector Javier, alagad ng batas na kilala sa kanyang matigas na prinsipyo. Para sa kanya, ang batas ay batas, at isang dating bilanggo ay manatiling bilanggo. Gaano man ito magbago. Sa mga mata ni Javier, si Don Manuel ay hindi isang bayani kundi si Juan Balderas, ang kriminal na nakatakas sa hustisya. At habang unti-unting umuunlad ang buhay ni Don Manuel, unti-unti ring humihigpit ang pagsusubaybay ng taong hindi kailanman nakalimot. At sa wakas, ang kwento ng pagdurusa, pagtubos at pag-ibig ay umabot sa kanyang dulo. Si Juan Balderas na minsang itinuring na salot ng lipunan ay namuhay sa anino ng kanyang pagkakamali, ngunit namatay na may liwanag sa puso. Si Inspector Javier na buong buhay kumapit sa malamig na batas ay naglakad palayo, talunan hindi ng tao kundi ng damdamin. Ng katotohanang ang katarungan ay hindi laging nasusukat sa hatol ng korte, kundi sa kabutihang ipinapamana sa susunod na henerasyon. Sa mga mata ng lipunan,
Isang kriminal si Juan, ngunit sa puso ng mga nagmamahal sa kanya, isa siyang ama, isa siyang tagapagligtas, isa siyang tao. At kung ang isang taong tulad niya ay kayang magbago, magmahal at magsakripisyo, marahil ay may pag-asa pa, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Kahirapan at katarungan. Gawin nating posible na maipagsama ito sa sistemang mayroon tayo sa pamamagitan ng pagbago ng sistema. At ang pagbabago na iyon ay magsisimula sa iyo.